Alam naman natin, hindi naman talaga legal masyado. May legal din, pero mas political kaysa legal ang impeachment trial. No? Kasi, alam mo na, malaking factor din yung kung ano yung magiging kumpas ng Malacanang. Dagdag pa ni Barbers, lahat ng articles of impeachment ay mayroong basihan at may kalakip na ebidensya. Kumpiyansa umano si Barbers na lalabas ang katotohanan sa impeachment trial ng Senado. Pira talaga itong si Barbers. Yun ngang AJK investigation nyo, diyan sa Quadcom, wala kayong napalabas. Merong lumabas, si Garma nagpunta ng Amerika. Maliban doon, wala hong lumabas. Dito sa video na to mga kababayan, ipapakita ko ho sa inyo yung mga kandidato na nagpapanggap na gusto nilang makapaghatid ng pagbabago sa ating bansa pero hindi ho nila mabatikos ang administrasyon ni Marcos Jr. Gayong napakarami na hong ebidensya na talagang wala hong ginawa itong administrasyon na to kung hindi pahirapan ng ating mga kababayan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Yun na nga. Pero bago ho yung interview na yan, itong si dating Senator Ping Lacson, pasadaan ho muna natin itong mga pinapakalat na fake news laban dito kay Vice President Sara Duterte. Heto ho mga kababayan ang pinakamainit na fake news ngayon dito kay VP. Pumalag ang ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na binantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Git nila, suportado ng mga ebidensya mga article of impeachment laban sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Magkita na lang sa impeachment court. Yan ang buwelta ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon sa kanyang press con. Naitanong kay VP Sara kung ano ang pakiramdam niya matapos ma-impeach ng Kamara. Ang pabirong sagot ng Vice Presidente. Speaking of Joel Chua, ang problema ho dito sa mga aso ni Tambaluslus na to, ang problema ho sa kanila, hindi pa ho sila nanalo, ang yayabang na ho nila. Heto ho ang standing netong si Joel Chua dyan sa distrito niya. Kulelat ho siya laban dito kay Apple Nieto. Joel Chua, panalunin mo muna ang iyong kandidatura bago ka magsabi na magkita na lang tayo sa impeachment court dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi si VP hanggang 2028 pa. Ikaw hanggang 2025 ka na lang, tapos ka na. Tapos ginawa ka pang prosecution panel dito sa impeachment na to. Paano ka magiging prosecution kung di ka pa nananalo? At kung yung standing mo sa inyong distrito, kulang-kulang ka lang sa 30%, 61% mahigit ang kalaban mo. Wag ho muna kayong magbida-bida. Especially dito kay Joel Chua. Ang aangas ho. Parang dadayain nyo ba ang eleksyon? At ano na ho ba? Done deal na yung eleksyon na yan, ganon? Hindi pa kayo nanalo, feeling nyo nanalo na kayo. Ilinagay nyo na yung sarili nyo, nagbida-bida na kayo, nagpatiuna na kayong maging prosecution panel dyan sa impeachment. Hindi pa naman kayo nanalo. Alam nyo naman na aabutin yan ng 20th Congress. Alam nyo yan, sigurado. At alam nyo, magkakaroon ng new sets of congressman. At hindi pa sigurado kung mapapasama kayo doon. Ba't ang lalakas ng loob nyo na magpatihuna na sabihin nyo, isa ako sa mga prosecution o nag-volunteer kayo dyan sa ano na yan, dyan sa panel na yan. Huwag ho munang ganun. Panalunin nyo muna yung inyong kandidatura sa kanya-kanya yung mga distrito. Saka kayo magdesisyon kung sino yung mga nasa prosecution panel. Masyadong mga bangag ho talaga eh. Masyadong advance mag-isip. Hindi pa nga nanalo, prosecution panel na kagad. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ganon ho kababa ang tingin ni VP Sara dito sa mga congressman na to. At alam mo yon ng ating mga kababayan, mga taga-suporta ni Tatay Digong. Wala ho silang respeto dyan sa impeachment na yan. Dahil alam naman ho natin ang naging motibasyon para sa good governance, para malinis ang ating pamahalaan. Hindi ho, political vendetta ho ang motibasyon dyan. Yung political, yung mga political interest nila ang kanilang isinusulong. Dahil nga naman pagka nanalo itong si
nanalo itong si VP Sara sa 2028, tapos na naman ho ang kaligayahan itong mga walang hiyang politiko na to. Lalo na yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. Dag ni Chua, isa sa mga impeachment prosecutor, handa na raw sila kay VP Sara. Giit naman ni Surigao del Norte Representative Robert A. Handa na daw ho sila kay VP Sara. Ayan remind lang kita, Joel Chua ha, kulelat ka dyan sa Distrito 3. Kulelat ho kayo. Ha? Bago nyo atupagin si VP Sara, mangampanya ho muna kayo. Ha? Magpakita kayo sa mga constituent nyo na nagtatrabaho kayo kasi nakita nila kayo sa House of Representatives, wala kayong ginawa kundi banatan si VP eh. Wala kayong ginawa kundi magsuot ng mga mamahaling relo. O kaya yan tuloy. 29.6% lang ho kayo dyan sa inyong distrito. Magtrabaho kasi kayo, wag ho kayong himod ng tumbong nitong si Tamba. Wala ho kasing ginawa yang si Joel Chua kundi himurin yung tumbong nitong si Tamba Luslos. Yan ang problema sa mga nila. Sa bagay, talagang dito sa dito sa Congress na to, lahat ho sila busog. Walang gutom, ika nga. Lahat ho sila pinabusog ni Tamba. Kaya kahit anong saliw ng tugtugin, napapasayaw ho ni Tamba Luslos. Itong mga congressman, nakagaya nitong si Joel Chua. Para sa mga nasa Distrito 3, iboto nyo ho kung sino man ang, yang si Apple Nieto. Wala naman ho pala tayong choice. Di ho tayo pwede din sa undecided. Di ho makakapagsalita yung undecided sa inyo dyan sa House of Representatives pagkaya ng bunoto. Iboto nyo yang si Apple Nieto ha, kahit di kita kalala madam ha. Apple Nieto, bata mo ako. Pero pagka tirantado mo yung mga Distrito 3, binanatan mo si VP Sara, ikaw din ang isusunod namin kay Joel Chua. Huwag ka lang magpakaaso dito kay Tamba Luslos, magkakasundo tayo. Okay ba yon? Iboto nyo yang si Apple Nieto, wala naman tayong choice. Comment nyo nga sa baba kung kung magpapakaaso lang to kay Tamba. Banatan na rin natin habang Barbers, matibay ang mga ebidensya para sa impeachment charges laban sa matibay, bise. Sinabi yan ni Barbers matapos sabihin kahapon ni VP Sara na hindi umano niya binantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Ayon sa mambabatas, kasama raw sa first article of impeachment ang naging pagbabanta umano ni VP Sara sa Pangulo dahil may kalakip itong mga ebidensya gaya ng video. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Teka. Hindi ho nakita ng mga kababayan natin. Nandito kasi si Joel Chua eh. Ito kasi Joel Chua na to. Itino natin para makita nyo ho. Yan. Kasama raw sa first article of impeachment ang naging pagbabanta umano ni VP Sara sa Pangulo dahil may kalakip itong mga ebidensya gaya ng video. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May Ayan, kinausap na ako na tao. Malinaw Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Mm. patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Malinaw ho yun. Pag ginurgur ako. Hindi niya sinabing, gurgurin mo yan. Pag ginurgur ako. Paano mo kakasuhan? Buhay na meron, nagurgur ho ba itong si Tamba, itong si Lisa, at saka itong si Marcos Jr.? Pagka nagurgur ako, doon mo sila gurgurin. Wala namang problema doon. Tayo, kung sakaling magurgur yung tatlo na yon, naku, baka magpapaparty yung sambayan ng Pilipino dahil yun ho talaga ang mga pahirap sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Pag-upo ho nitong administrasyon na to, walang nangyari. At meron naman ho pala, nagtaasan yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalong tumindi ang problema dyan sa West Philippine Sea. Dumami yung mga EDCA site sa ating bansa na wala naman hong pakinabang ang mga ordinaryong Pilipino. Ano pa ho? Nagpa-party, namigay walang humpay na pamimigay ng ayuda. Nag-travel ho ng walang humpay itong si Marcos Jr. Nag-party ho, kaliwat ka ng party sa Malacanang, fireworks display. Ganyan ho, wala ano ho bang ginawa niya para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Wala hong ginagawa tong administrasyon na to. Literal, wala hong ginagawa. Baka ngayong oras na to naghihilik pa yang si Marcos Jr. sa Malacanang. O baka sobrang tindi ng binanatan nila kagabi. Party sila kagabi, Sabado eh. 'Di ba? Alam nga na magtrabaho 'yan. Umpisa unang trabaho niya, Miyerkules na, matatapos ng Biyernes. Yun lang ang trabaho ng presidente natin. From Saturday to Tuesday, nag-ano lang nagpupulburon lang yan.
Oh, anong magagawa ho niyan sa sa ating mga kababayan? Maiaambag niya para umasenso yung pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Wala ho. Pahirap sa Pilipino. Presyo ng bigas panahon ni Tatay Digong 30 pesos, 38, 40. Doon ho naglalaro. Yung masarap-sarap nasa 45 yan. Bumibili ho tayo ng bigas kaya alam ho natin. Bumibili ho tayo ng bigas. Madami yung bigas binibili. Hindi, bumibili ho talaga tayo ng bigas, no? Nung panahon ni Tatay Digong, 35, 45, ganun. Masarap na yung 45. Kaya naisip nitong si Bangag, pag naupo ako, gagawin kong 20 pesos yan. Diba? Ganun ho yung kabangagan niya eh. Nakita niya kay Tatay Digong, napakababa. Kaya ko pong pababain yan. Yung tipong, kaya kong lampasan, kaya kong mas galingan. Ganun ho yung mentalidad ng si Marcos Jr. Hindi niya ho na-anticipate na bangag nga pala siya. Noong sinasabi niya yun, bangag ho siya. Kaya noong bumaba na yung kabangagan niya, na-realize niya, naku, yari ako dito, mali pala yung sinabi ko. Kaya ngayon mga kababayan, di niya na ho binabanggit yung 20 pesos na bigas. Kasi alam niya, pambubudol yon. Yung 6 milyon na pabahay, 1 milyon kada taon, kasinungalingan na naman ho yun. Naku, kawawa ho, napakarami. Kriminalidad, droga, laganap po dito sa administrasyon na to. Ang ginawa ho nitong si Marcos Jr., pinalalaho niya ang mga problema na nung panahon ni Tatay Digong, halos hindi na ho natin maramdaman. Kagaya nitong kriminalidad. Napakasip maglakad nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Mararamdaman mo, saka yung mga pulis, pag nakakita ka ng pulis, ay naku, may pulis doon, no? Ayos, may pulis. Pero ngayon, pag nakita ka ng pulis, ay naku po, nagpapahaba siguro to ng oras. Di ba, ganun yung banat ni Marvel, papahaba ng oras, nag-extend yan, basta, yun sabi ni Marvel. Dagdag pa ni Barbers, lahat ng articles of impeachment ay mayroong basihan at may kalakip na ebidensya. Kumpiyansa umano si Barbers na lalabas ang katotohanan sa impeachment trial ng Senado. Ayon naman Pambira talaga tong si Barbers. Yun ngang AJK investigation nyo, dyan sa Quadcom, wala kayong napalabas. Merong lumabas, si Garma, nagpunta ng Amerika. Maliban doon, wala hong lumabas doon sa inyong investigasyon. Kaya tigil-tigilan mo kami, Barbers, pagka sinasabi mo lalabas ang katotohanan, ha. Doon sa Quadcom, wala kayong napalabas. Marami kayong pinapasok sa House, pero napalabas, wala kayong napalabas. Si Garma lang napalabas ng bansa. Ang lakas ng loob mo. Doon pa hindi pwedeng mag-contempt si Paduano. Paano kayo makakapagpalabas ng katotohanan? Doon nga sa Quadcom nga, nasa inyo na lahat ng kapangyarihan. Tumigil ka, titigil yung resource person. O contempt ka, contempt yung resource person. Pero wala pa rin kayong napalabas. Hindi nyo pa rin na-pin down si Tatay Digong doon sa mga aligasyon nyo sa kanya. Tapos, diyan pa sa impeachment na kung saan hindi nyo kontrolado ang naratibo. Lalo kayo ang magmumukhang katawa-tawa dyan sa impeachment na yan. Sa totoo lang ha, gusto ko nating matuloy yan dahil wala na rin naman na ho tayong magagawa. Na-file na yan. Gusto na ho nating matuloy yan para mapakita ho natin kung gaano katanga yung ating mga congressman na pumirma dyan sa impeachment na yan. Kasi pagka na-acquit si BP Sara, ibig sabihin lahat ng 150 na pumirma o 30 na pumirma dyan sa impeachment na yan, talagang hindi naman ang interes ng kanilang mga constituent, bagkos yung interest ng kanilang mga sarili, ang kanilang dahilan ng kanilang pagpirma dyan sa buwisit na impeachment na yan. Kaya gusto nating magdiretso yan, pakita ho natin ang katangahan ng mga pumirma na yon dun sa mga articles of impeachment. Tuloy. kay Senate President Chis Escudero, hindi nila maisasagawa ang impeachment trial ngayong nakabreak ang Kongreso. Tingin ni Escudero, sa pagbabalik na ng sesyon sa Junto ang pinakamaagang pwedeng mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pagkatapos na rin yan ng Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na update dyan sa impeachment na yan. No? Ngayon, dito, papakita ko ho sa inyo yung kaibahan noong mga politiko na kinakampanya ko sa inyo, kagaya nitong si Senator Philip Salvador, itong si Atty. Vic, yang si Pastor Kibuloy, yang si Congressman Rodante Marcoleta. Ipapakita ko sa inyo ang kaibahan nila dito sa mga politiko at rapolitiko kagaya nitong si Ping Lacson. Itong si Ping Lacson, kumbaga isipin nyo siya bilang representante
ng senatorial slate ng administration. Okay? Tignan niyo ho siya bilang ganun. Kasi nasa ano ho siya, senatorial slate siya ni Marcos Jr. Kasama ho siya sa mga napili, ika nga, kagaya nitong si Tito Soto. Sila ho yung mga, kumbaga, yung strategy ng mga 90s, yung mga early 2000 na politika, yung palipad-lipad ng kampo. Akala ho nila ngayong mga panahon na to, gagana pa yan. Pues nagkakamali ho kayo. Dahil may social media na, lahat ng pinagagawa nyo, recorded na yan. Kaya maibabalik ho namin lahat ng kabalbalan na mga pinaggagawa nyo. Ikaw, Lacson, ha? Ako talaga, nung una talagang medyo goods pa ako sa'yo, eh. Ayaw pa kitang banatan nung tipong tatakbo si Lacson. Okay, tatakbo si Lacson. Ano naman yan, eh. Kumbaga, pagdating sa budget deliberation, gastador nga lang siya, di ba? Maluho nga lang siya. Yun lang problema natin kay Lacson. Maluho lang. Imagine, New Senate building, billion-billion ho yun, ha? Partida, napakaraming nagugutom. Yun hong naisip ng mama na to. Imbis na unahin edukasyon, unahin infrastruktura para maibsa ng traffic sa EDSA, hindi ho yun ang inuna. Inuna ho yung New Senate building. Di ba? Palakpakan ho natin. Nakananto ako. Siyempre, para komportable sila. Alangan namang maganda yung opisina ng mga congressman kaysa sa mga senador, 'di ba? Nanguupahan lang daw sila diyan sa diyan sa opisina ng Senado ngayon. Kaya kailangan bagong new Senate building. Billion ang halaga. 'Di ba? Malupit ho yung mga 'yan. Yung mga natatraffic sa EDSA, okay lang 'yan, walang problema 'yan. Basta meron kaming new Senate building. Lagapak yung score ng ating mga kabataan sa mga diyan sa PESA ba 'yan? 'Di ba? Lagapak, forget education. Punta tayo dun sa New Senate Building. Gawin nating landmark yan. Yung mga turista dyan pupunta. Ano gagawin nila dyan? Ito talaga si Lacson. Ito na, reaksyon niya pagdating dito sa impeachment dito sa VP Sara. Banat! Kayo po ay naging hingan namin ka ng insight, ha? Reaksyon ko na dito sa final na Palakpakan muna natin itong si Kade yung makalma. Malupit ko yan. Mahusay bumalagbag yan. dito sa impeachment na complaint laban kay Vice President. First time na isang Vice Presidente ang ma-impeach. Palagay ko, mas mabilis yung nangyari kay President Erap kasi after opening prayer, na-impeach na. Tuloy-tuloy na. Mas mabilis pa yon na lakay. Nagano ba? Ayan. So anyway, itong impeachment kay Vice President, marami ang tanong dito, Senator Ping. Kakayanin ba last session na kahapon pwede magkaroon ng special session impeachment hearing. Bakasyon na ang mga senador kung senador na natin. Yeah, I don't think so, no? Kasi June 2 ang balik nila. Pero yon sandali rin lang yun eh. So, at saka marami pang gagawin bago magsimula yung trial. Gagawa pa ng rules of impeachment. Tapos siyempre may mga formalities pa yan, ano? Transmitted na, no? As of last night yata. Pero ganon. At saka kung halimbawang simulan nila yung impeachment trial, after 2025 elections, sa July, pag-opening ng bagong kongreso, magbabago yung landscape, yung membership ng Senado. Yung nga po. So baka kailangang ulitin pa uli yung mga nasimulan na kasi hindi alam ng mga bagong papasok yung naganap sa trial. So, I think for practical reasons, baka mas magandang ipagpaliban na yung trial mismo pagpasok na ng bagong Congress, yung 20th Congress. Ayan. Pero yung maraming school of thought, dalawa, may mga nagsasabi na question na Supreme Court, yung impeachment dito sa Vice President. Pero ang tanong dito, Senator Ping, ayan, marami ang nagulat dito kasi alam natin na matindi ang pronouncement ating presidente na wag impis, mahagulo lang yan. Ayan, maging ating kapatid sa INC sumuporta rin na wag i-impeach ang Vice President. Pero biglang-bigla po, ayan, at ngayon ang una pang pumirma ay ang presidential son. Ayan, bakit kaya? Alam naman natin siguro, di naman tayo pinanganak kahapon, wala namang uusad na impeachment case nang walang blessing ang presidente, Senator. Yun, malinaw ho yun. Para doon sa mga kababayan nating INC, alam naman ho nila na walang uusad pagka walang kumpas nitong si Marcos Jr. Kaya sinasabi nila wala silang kinalaman dyan, Malacanang. Kalokohan! Napakalaki kasinungalingan, pambubudol na naman ho.
pagdating doon ho sa sinabi niya na walang kwenta yung impeachment na yan, di ba? Hindi makakapagpakain yan ng Pilipino. Storm in the teacup, sabi nga niya, di ba? Pambubudol na naman ho pala yun. Oh. Naniwala yung mga kababayan nating INC, pero naniwala sila para kumbaga masabayan yung trip nitong si Marcos Jr. Na kung saan, pabor naman sa sambayan ng Pilipino. Yung pambubudol na yun na pinaniwalaan natin kay Marcos Jr., sa tingin ho natin, yun na yung huling pambubudol niya na merong magiging pakinabang sa sambayan ng Pilipino. Pinaniwalaan natin yung distraction niya ang na yan, yung impeachment. Pero pala, sa kabila ng mga pronouncement niya na yun, yung kanyang anak tumatrabaho sa House of Representatives. Di ba? Napakawalang yan nila. Totoo yan na lakay si Sir El, dahil yung impeachment sa ating noon si President Erap tapos yung si Chief Justice Corona talaga nakakapaghiwa-hiwalay ng bansa lalo ito dahil medyo malalim yung alitan sagutan ng mga patutsada ng bawat kampo at saka presidente sa vice presidente medyo hindi healthy para sa ako nga nung medyo nagsimula na yung away yung palitan ng maanghang na salita naging guest ako doon sa AmCham doon sa Davao. So tinanong ko kung ano yung aking pananaw. Sabi ko, tumulong na lang tayo para mag-de-escalate. Huwag na tayo makikantsaw para lalong mag-away. Kasi ang sabi nga ni Lee Kuan Yew, when elephants run Naku, Lee Kuan Yew na naman. Papaandaran na naman tayo ng Lee Kuan Yew. Naku, nagtumanda na lang kayo sa Senado. Hindi nyo pinairal yung yung mga Lee Kuan Yew na yan. elephants fight, it is the grass that suffers. Tayo yung mga damo. Pag nag-away yung mga malalaki, mga higante, talagang ang tatamaan talaga yung masang Pilipino. Ayan. Kaya hindi healthy. Doon lang sa punto na yon. Tungkol naman sa kung ano Hindi tayo pabor doon sa pagka nag-aaway itong dalawa na to, nagsasaper ang Pilipino. Hindi yun ang punot dulo at yung naging ugat kung bakit nagsasaper ang Pilipino. Nagsasaper ang Pilipino dahil incompetent ang presidente. Si VP Sara, tahimik ho siyang nagtatrabaho, ginulo ho siya nitong mga walang yang to. Yun. Hindi, si VP Sara ba, nakipag-away siya dito kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez? Di ho siya nakipag-away. Ginuluho siya nitong si Tambaluslos. Siguro sa utos nitong si Marcos Jr. Saka kahit walang away ho, incompetent nga magsasaper ho talaga Pilipinas kasi ang mga pulisiya ng administrasyon na to, hindi naman ho talaga para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para ho doon sa mga kaibigan nilang importer ng bigas, bawasan ng taripa. Kasi una is mga nag-smuggle yung mga yan, di ba? Na dyan sa House of Representatives. Yung iba sa mga malapit dito sa pamilya Marcos, napabilang sa mga big time smuggler ng mga agricultural goods. Ang ginawa ho ng administrasyon para hindi na siguro mag-smuggle, tinapyasan ng taripa. Kawawa ho ang sambayan ng Pilipino. Yung revenue na nalugi tayo na sa inaasahan natin na bababa ang presyo ng bigas. Hindi ho bumaba ang presyo ng bigas, nalugi pa ang sambayan ng Pilipino. Binenta ang mga ginto. Ayun ba, meron ho bang kinalaman yung mga decision na yun ng administrasyon dito kay Vice President Sara Duterte? Diyan ho ba sa awayan ng Duterte Marcos na yan? Meron ho bang kinalaman doon sa ginawang aksyon na yon ng administrasyon? Malabo ho yung dahil nag-aaway sila, nagsasaper ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho, sa ayot sa gusto natin, bangag ang presidente natin, kahit anong mangyari dyan, kahit hindi sila mag-aaway, magsasaper ho talaga tayo. Yun ho ang katotohanan. At alam mo yun, Senator Ping, alam mo yun. yung talagang reason kung bakit biglang na-transmit, nagkaroon ng impeachment at na-transmit. Ayoko na muna mag-comment kasi kung sakali na manalo tayo at maging maupo bilang impeachment judge Yan ka na naman, isa ka pa isa ka pa dun sa mga bida-bida. Sigurado lang yan si Atty. JB. Yan yung mga siguradong magiging magsusuot ng robe. Yan si Senator Bato, Senator Bongo, yan mga sigurado yan. Ayan, si Senator Phil, yan ang mga sigurado. Ikaw hindi ka sigurado, Brad. Huwag niyo hong iboto yan. No? Tumanda na lang sa Senado yung mga yan. Kayo naman, nasa sa inyo ho. Pero dito ho natin mo ipapakita na talagang dalawang elepante, nagsasaper ang damo. Kahit hindi mag-away ang elepante na yun, magsasaper ang damo. Kasi hindi natin alam, baka tinitira nila baka ma-preempt sa aking pananalita kung ano yung
after all, hindi pa rin natin alam eh. Hindi pa natin nakikita yung nilalaman ng articles of impeachment. Ayan. So alam natin na yung mga ganito impeachment, imposibleng walang blessing ang presidente. Ito kaya medyo nagbago ang ang mga pangyayari sitwasyon, Senator, sir. Dahil dun sa sinabi mismo ng Pangulo lately, dahil sa kinu-question ng mga taga Davao, ayan, sabi natin, yung 2025 budget, at sabi ng presidente ito ay related daw sa planong destabilization. Ito kaya ay may kaugnayan doon sa mabilis na impeachment case laban kay Vice Presidente. Hindi tayo privy doon. Lahat ng pag-usapan natin dito, Marites. Ako, ikaw naman, Senator Ping Lacson, play safe ka na naman eh. Alam mo yan, umiinit ang issue ng budget, pero naibabalik na ho natin. Kalma lang, naibabalik na ho natin yung issue ng budget. Yung issue ng budget, yun ho talagang naging sangkalan para dito sa impeachment. Natahimik na nga, wala na nga impeachment eh. Pagkakaalam ng buong Pilipinas, wala na, hindi natuloy yan. Tapos na, next Congress na yan na tatrabahuhin, di ba? Yun ang nasa utak natin. Anong nangyari? Pero alam natin, tuloy, kung hindi man ngayon, sa susunod na Congress, talagang ipipilit yung impeachment na yan. Next budget deliberation, Office of the Vice President, ganon din ho ulit gagawin nila. Babalik ho nila yung 2023 Confidential Fund. Anticipated ho natin yun. Alam ho natin matutuloy ang impeachment. Pero bakit minadali dito sa particular na pagkakataon na to? Noong pumutok yung issue ng kulang-kulang na BICAM report. Para ho tabunan, para ho takpan, yun. Pero yung distab, malayo yun. Yun ang totoong Martes. Hindi yung destabilization yung kulang-kulang na BICAM report. Kini-question lang ng ating mga kababayan, bakit ganon? Pinirmahan, renatipikahan, kulang-kulang. Pagdating sa printing, doon na lang linagyan. Yun ang problema ho natin. Pero yun, hindi destabilization yun. Ano ho yun? Valid question ng bawat isang Pilipino. Bakit nyo pinirmahan yan? Kayong mga representante namin, kayong mga senador namin. Kulang-kulang yung BICAM, bakit nyo pinirmahan? Hindi ho ba valid yung question na yun? Bakit renatipikahan nyo yan? Last 2 minutes, alas 6 ng hapon, doon yung sinad sa mga congressman. Tapos, renatipikahan dyan sa House of Representatives. Kung pala maglalagay o magbabago, doon ho yan, dyan sa ratifikasyon. Bago ira-ratify. Pagbobotohan pa. Diba? Kaso hindi ho yun ang suma. Bago printing, doon sila naglagay ng kung ano-ano. At yun ang sinusubukan ho nila tabunan dyan sa issue ng impeachment na yan. Pero hindi ho natatabunan yan. Tuloy-tuloy lang ho tayo dyan. Ayan. Pero teka, bago natin iwanan ng impeachment, Senator Ping, ayan. Ano ang pagkakaiba ngayon dito sa impeachment case laban sa Vice Presidente at yung impeachment ng dating Pangulong Erap at dating Chief Justice Corona? Bawat impeachment trial, may kanya-kanyang characteristics. At saka, siyempre, membership ng Senate, nagmamatter din yan. Dahil after all, alam naman natin, hindi naman talaga legal masyado. May legal din, pero mas political kaysa legal ang impeachment trial. Kasi, alam mo na, malaking factor. Mas political kaysa legal. Kaya yung mga nagsasabi para sa accountability, para sa hustisya, ulitin natin yung sinabi ni Ping. Pakinggan nyo mga kababayan sa mga nagsasabi na para sa accountability, para sa mapanagot natin. Hindi ko pa nanagot ang issue dito. Pakinggan nyo Hindi naman talaga legal masyado. May legal din, pero mas political kaysa legal ang impeachment trial. Yun, narinig nyo ho yun mga kababayan. Mas political kaysa legal yung impeachment trial. Para dito kay Sendanya, para doon sa mga ogag na congressman. Alam nyo yan, na hindi legal yan. More on political yung impeachment na yan. Kasi, alam mo na, malaking factor din yung kung ano yung magiging kumpas ng Malacanang, whether ito'y kitang-kita o kaya medyo subtle, malaking bagay yun. Ayan. Bakit ba naging matagumpay ang impeachment kay Chief Justice Renato Corona noon? Ako, bumoto ako to convict, Siyempre, pero di ba? Balita ko natin, napakalaking perang pinakawalan dun nakadila ka pa dyan. Isa ka dun sa mga to convict, kinonvict nyo itong si Renato Corona. Pero nagkalitaw-litaw, absuelto pala tong mama, isa ka pala sa mga isa ka pala Ping ikaw pakanton ka naman. Paspageti ka naman. Mas gusto ko natin yung yung pansit
Tsaka yung palabok. Palabok ka naman. Yung masarap, palabok. Ikaw, bumoto ka pala ng Tokondik eh. Oh. Sino bang hindi, nun? Si Ma'am Miriam lang, oh. Ikaw, Tokondik ka. Ibig sabihin, alam na. Kasi nung naglabasan na yung mga ebidensya, nung una, hindi eh. Okay. Kasi parang on its face, parang sabi ko, parang walang masyadong basihan. Pero nung naglabasan na, kasi sa impeachment trial, lakay, Sister El, lahat pwedeng ilabas eh. Doon nga namin natuklasan na yung palang salin, pagka lit-lit nung font, yung pala may authority yung ombudsman na talagang buksan lahat yung bank accounts mo, lahat. Nakalagay doon na pwede siya mag-coordinate maski sa ahensya ng gobyerno para suriin lahat, pati yung effectively parang naka-waive yung bank secrecy, yung rights under the bank secrecy law. So yun ang naging outcome nung kay Chief Justice Corona. Kasi nung nag-appear si Ombudsman Morales, Conchita Morales, yun, nailabas lahat yun. Kaya what struck me doon sa doon sa mga explanation ng votes, ang talagang yung maalala mo lang noon si Lito Lapid eh. Dahil yung pizza pie. Pagkadami-daming mga explanation na pinagandaan ng napakahabang panahon, ang naalala ng mga tao, yung explanation ng vote ni Lito Lapid dahil yung pizza pie niya. Explanation. Ano ba hindi ko ito masyadong matanda yung pizza pie? Ano ba Medyo hindi ko inabutan yun, Lakay at saka Senator Ping. Parang isang slice lang. Anyway. The legend, iba Pero talaga. napakaseryoso niyan medyo pagka sa amin sa experience namin, talagang mag-aaral ka kasi bawat isa sa amin, siyempre judge, magtatanong ka. Hindi naman po pwedeng walang laman yung tanong mo. Hindi pwedeng ikatwiran mong walang laman yung utak mo. Mag-aaral ka talaga. Yan, abangan natin. Itong mga kandidato natin, magagaling ho yan. Kung yan si Lacson na lang, di uubra yan. Baka yung trinabaho ni Lacson sa 10 termino niya dyan sa Senado, hindi lang nakasampu o sa huling 4 na termino niya dyan sa Senado, isang termino lang ho dito kay Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, at saka dito kay Congressman Dante Marcoleta. Lahat ho ng ginawa nitong mama na to, kaya kong tapatan ng mga kandidato natin. Naalala ko, Senator Ping, nung in-interview ko si Chief Justice Corona, dyan na upo, ayan, at dyan na upo si si Justice Maidas Marquez. Kasi siya yung court administrator yata. Tsaka lagi siyang present noon. Si Justice Maidas. Totoo yan. At may alam mo, sa mga impeachment trial, pinaka-controversial ay isa sa mga controversial dito, of course, kay President Era. Pero dito kay Chief Justice Corona kasi nagkaroon dito, Senator Sir, na yung DAP ba? PDAP? na marami ang nadamay. Ayan, di ba? Alam mo, water under the bridge, tapos na. Pero maikwento ko lang yung konting sidelights. Kasi nung nagkaroon na ng conviction, meron na kaming ruling. Nagkaroon ng caucus. So may anunsyo. Meron tayong additional. Ako naman, dahil hindi ako kumukuha ng pork eh. Sabi ko, alam mo naman where I stand. So wave ako dyan, hindi ko kukunin. Parang 50 million each ganun. Wow. So meron akong katabi noon, kinalabit ako. Sayang yan, ipasa mo na lang sa akin. Sabi ko, parang hindi tayo nagkakaintindihan sa akin. Personal ko ito na advocacy ko ito. Saka tinayuan ko ito, parang ganon. Pero palagi ko nagbibiro lang naman. Parang gusto ko malaman kung sino yung nagbiro kay Senator Ping Secret. Palagay mo, kilala mo yan, Sister L. Ayan. NR na ako dyan. NR na. At speaking of yan, tuloy nagsalita ang dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sabi, to be direct, to be frank, sabi nga yung ilang senador noon, impeachment judges, sabi para bumoto, i-convict ang dating Chief Justice Corona, talagang binigyan sila ng
Hindi ko masasabi kung bribe ba ito, pero Hindi naman kasi nangyari yun after na. after na ba? Nung tapos na Pakimkim parang na lang daw. parang pakimkim. Tapos na lang. tapos na yung binyag. Tapos na Pakimkim binyagan, pakimkim na lang. Hindi yung kung before masama yun. Kasi after na. Kaya itong mga tatayong bilang hukom, judge dito sa impeachment na to, abang-abang lang ho kayo mga kababayan. break talaga yun. After. Ayan. At ang sabi ng dating Pangulong Noy Noy, yan yung PDAP Priority Development Project. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Damdamin Bayan. At alam naman natin na Senator, ang issue nun kaya bakit na-impeach ang dating Chief Justice ay may kinalaman sa Hacienda Lucita. Hindi po ba? Hindi. Ang alam kong background doon yung midnight appointment. Okay. Na parang hindi maganda ang dating kay Pinoy, President Noynoy. Kasi nga, kate-take over niya, ina-expect niya, siya mag-appoint ng panibagong Chief Justice. Dahil natsyempo yung retirement, noong mandatory retirement, noong papalitan, nasa yung sa period na banned ang mga appointments. Okay. Pero after that, nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema na sinasabing exempted yung appointment ng mga Supreme Court justices. The rest is history. Ganun ba? Lakay. Bago ka, Sister El, bago makalimutan yung kasi matunog din ang issue nun kasi ang Supreme Court nun nag-decide dun sa Hacienda Lucita issue na dapat daw talagang ilan reform, ganyan. Hindi ko alam yung background. Based do sa akin bubuit. Parang hindi ganun ang Ganun ba? Anyway, opo, ayan. Right, so, Okay, Sister El, take it away. Lakay, iwanan na muna natin ang usapan ng impeachment at ang pa-history ni Senator Ping at ni Lakay. Ang dami kong natutunan dun sa discussion natin, Lakay. Pero ito muna, Lakay, puntahan na natin. Advantage sa mga matatanda. Veterans. Ayan, veterans na lang. Kaya, Mawisyo. mga unang ipinanganak. Okay, proceed, Sister El. Sa ating bakit ikaw, punta na tayo, Lakay, dahil si Senator Ping ay muling susubukan na makabalik sa Senado. Siya, Lakay, ay mahigit na 50 years na public na bilang public servant at siya po ay naging PNP chief, naging senador at minsan ding humawak po ng pwesto sa gabinete. Doon pa lang sa mga na yon, mga nakamtan nitong si Ping Lacson sa kanyang karera bilang politiko. At ngayon tumatakbo pa rin siya bilang senador at nakita natin mula nung mga panahon na talagang nakapasok siya sa politika hanggang ngayon, sa tingin natin wala nabago. Kaya pagka ilinagay natin yan, umasa kayo sa susunod na 6 na taon, wala na naman mangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat Ano lang yan, kumbaga maboka, mabola, pero wala yan. Sablay yan. Ito, attorney Jimmy Bondoc, yan. Walang BS yan. Hindi hindi. Yan, si attorney JB. Yan yung mga kandidato na alam nating may paninindigan. Yan, si Senator Christopher Bongo, naku, ang bisyo, magserbisyo. Di ba? Malulupit mga slogan yan. Yan, basta malupit yan. Basta kay Tatay Digong, suportahan natin yan. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo lalaglag ni Tatay Digong kagaya ditong si Ping Lacson. Si Atty. Lambino, huwag niyo rin kalimutan. Siyempre, sa mga taga Davao dyan, si Tatay Digong, huwag niyo kalimutan. Talaga natin yan, kumbaga, sa atin yan. Ito, Atty. Vic, 36, tapos Pastor Kibuloy, 53, at siyempre, ngayon, meron ganap itong si Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Mag-ingat kayo lahat, mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan. Sa mga nagpakulay dito sa video na to, next video ko na kayo may shoutout. Maraming salamat